Another day, another blessing. Ito pa rin naman yung continuation ng Valentine's ganap ko. Maaga pa lang nag-prepare na ako ng icing para pang chrome coating sa cake. Ang icing pala na gamit ko ay chocolate whipped cream. Wala na akong hinahalo doon, ibibit ko na lang. Napakasarap nga ng icing na yun na ginagamit ko dahil lasang ice cream na chocolate flavor. Non-dairy whipping cream pala ang ginagamit ko, hindi paste type. Maganda rin naman yung paste type, pero para kasi sa akin, mas masarap pa rin yung non-dairy whipping cream. Yung araw nga na to, sobrang aga kong gumising para matapos lahat ng mga Valentine's orders. Ang cake flavor ko pala na available nung Valentine's ay chocolate chiffon cake only. Hindi na ako nag-bake ng ibang flavor dahil para isang mixture at salang lang. Dahil mahihirapan din ako pag paiba-iba, lalo na mag-isa lang ako na nagawa ng cake. After ko nga i-bake yung mga cakes na yan, kinull down ko muna at chinil sa ref. Kaya mga nakabalot pa sa cling wrap yung mga cakes. Hindi naman kasi pwede yan icingan na mainit pa at baka matunaw yung icing. Pinaghihiwa ko na nga yung cake at hinilera para madali ko na lang silang makrab coating. Sunod-sunod ko na nga nilalagyan ng unang icing para madali na lang sa akin kapag lalagyan na ng final icing at design. At bawat layer nga nilalagyan ko ng sugar syrup para magstay yung moist ng cake. And syempre nilalagyan ko rin ng chocolate filling para chocolatey rin talaga yung lasa ng cake. Naka-timelapse na nga tong video na to para hindi ma-full yung memory ko at mabilis ko mapakita sa inyo. Dahil kung hindi, aabutin tayo ng isang buong araw sa video na to. Dahil buong araw ko tinapos lahat ng Valentine's orders. Paggawa na nga lang ng cake ang mapapakita ko sa inyo dito dahil yung chocolate bar at yung bouquet ay hindi ko na nabidyohan. Kung paano ko ginawa dahil kailangan ko na matapos lahat sa araw na yan. Ang hassle din kasi mag-video sa lahat ng ginagawa dahil dumodoble yung trabaho. Kailangan kasi nakasetup yung camera, then monitor mo yung pag-on and off. And pati kung lobat na pa or hindi pa. Tapos parang laging may CCTV na kailangan maging maingat sa lahat ng kilos. Haha, charo. Kung mapapansin nyo, hindi ako nag-gloves pag nagawa ng cake. Alam yan ng lahat ng baker. Kami kasi as baker, gusto namin na feel bawat cakes na ginagawa namin. Mas komportable kasi kami kapag walang gloves. Mas nagagawa namin ng maayos yung mga customized cakes. And mas malinis para sa amin. Every time kasi na madikitan ng icing yung mga daliri o kamay namin, madikitan ng crumbs ng cake, and madikitan ng filling. Miya't maya kami naguhugas ng kamay. Compare sa gloves na kung saan-saan hinahawa, tapos hindi naman nahuhugasan at miya't maya pinapalitan. Sayang lang kasi alangan naman madikitan lang ng chocolate, papalitan agad namin. Hindi naman pwedeng patagalin at baka kung ano-ano nang mahalo sa gloves. And every time nga na may suot kaming gloves, tapos nagawa kami ng customized cake, hindi namin napapansin o nararamdaman na nadudot-dot na pala ng gloves yung cake. Kaya mas preferred namin ang walang gloves kasi miya't maya kami naghuhugas. The same time, mas nafe-feel namin yung mga ginagawa naming cake at mas naiiwasan namin na hindi madututan. Ang size pala ng cakes na mga ginagawa ko ay 5x4. 5 inches in diameter and 4 inches in height. Then next naman ay 6x4. 6 inches in diameter and 4 inches in height. And meron ding bento cake, size 4x2. 4 inches in diameter and 2 inches in height. Pero ito palang ginagawa ko ay size 5x4. Ito ay for my giveaway only sa aking mga suki. Nagpasobra ako ng 5 5x4 Valentine's cake para ibigay sa kanila in appreciation sa palagi nilang pag-order sa amin. Kaya deserve nila to and I'm so grateful lang na maging part sa bawat occasions nila. Thank you for trusting Delicious and I hope na hindi kayo maumay. Nung time nga na to, inagahan ko na. Akala ko maaga ko matatapos lahat ng cakes. Kaso ginabi pa rin talaga ako. Ang trabaho kasi gumawa ng cake. Sa bawat cake, 1 o 2 oras talaga ang nagugugol ko. More than pa kung ma-detailed yung cakes. Hindi ko nga akalain, marami rin pala ang na-order ng Valentine's. Nakakatuwa lang kasi hindi tayo na zero. Marami pa nga humabol ng order nung araw na mismo nung Valentine's Day. Hindi ko na nga lang nakuhanan ng picture at video dahil rush na. Pero worth it talaga yung pagod nung araw na yon dahil ang daming pa-order. Nilook forward ko na nga yung mga susunod na ganap. Dahil ang bilis lang talaga ng panahon. Hindi natin namamalayan mamaya Mother's Day na at Father's Day na. Kaya dapat talaga maaga pa lang naghahanda na. Weekly nga ako nag-i-inventory ng mga materials and ingredients ko sa cake para hindi ako nauubusan ng stocks. And kapag may mga ganap naman like Valentine's Day, Mother's Day, or Father's Day, 1 month before nagpa-planning na ako kung anong pwedeng ibenta. And the same time, naghahanda na rin ako ng mga materials na gagamitin para sa occasions na yun. Ngayong Valentine's Day nga, hindi nga lang ako nag-stick sa cake. Dahil feeling ko more on flowers and chocolates yung mabenta sa araw na yun. Iilan nga lang yung cake na pa-order natin ngayon. Pero hindi naman siya kaunti, sakto lang. More on kasi sa mga pina-reserve sa akin ay yung mini bouquet at yung heart chocolate bar. Kaya buti na lang hindi lang ako nag-stick sa cake. Nagdagdag ako ng mga pwedeng ibenta para may choices sila. Mahirap kasi kung mag-stick lang talaga sa cake. May mga tao kasi na mas preferred nila ang bouquet at chocolate and mas mura kasi yun. Syempre tayong mga business-minded, lahat ng pagkakakitaan ay gagawin para lang kumita. Kaya para mas bumenta, maganda talaga na may mga choices yung customers. And doon na nga din lalabas yung pagiging creativity natin at pagiging madiskarte para kumita. Natuwa nga ako kasi na-sold out talaga yung mini bouquet at yung chocolate bar. Di ko nga ma-imagine marunong pala akong gumawa ng bouquet. Perfect naman kasi talaga ang bouquet i-match sa cake at chocolate. Pansin ko, mas mabenta talaga kapag may mga set of products. Katulad ng bouquet and chocolate, bouquet and bento cake, bouquet, bento cake, and chocolate bar. And sa mga cakes naman, kung ano yung pina-reserve, yun lang yung ginawa ko. Hindi na ako
nagpasobra. Kaya itong mga cakes na nakikita nyo sa video ko ay mga pinareserve yan. First coating ko na nga lang muna lahat para madali ko na lang lagyan ng decoration. Malapit ko na nga ring turuan yung partner ko para dalawa na kaming nagawa ng cake. Pero nung time na yan, siya muna yung toka sa inquiries at sa mga deliveries. And hinhelp niya rin ako sa pag-assemble ng bouquet. Hindi ko rin kasi talaga kakayanin lahat kung mag-isa lang ako. Kaya shoutout sa partner ko, thank you so much sa full support and sa help. Nag-resign na kasi siya sa previous job niya para makapag-focus na lang kami sa business namin. Ang layo ba naman kasi ng binabiyahe niya sa previous job niya? Imaginein mo, taga-Kalamba siya pero sa Alabang yung work niya. And partida, minomotor niya lang yun kaya ang layo talaga ng biyahe niya. Ayaw niya kasi magkotse dahil matipid nga tong partner ko. Kaya pinush ko na rin na mag-resign na siya. And siya na rin naman ang nakapag-decide para sa sarili niya. Kaya buo yung suporta ko. At ngayon, full-time na kami sa small business namin. Wino-workout na lang namin na mas lumago pa ito. Kaya ngayon, teamwork na kami. Ang saya nga sa feeling dahil dati mag-isa lang ako pero ngayon nandyan na siya, katuwang ko. Nag-e-enjoy din naman siya dahil mas namamanage niya yung time niya ngayon kesa dati. Kahit ako masaya na rin ako na kaming dalawa na lang muna ang mag-manage ng business. Saka na kami kukuha ng manpower dahil kaya pa naman namin. And siguro kapag sobrang lakas na talaga ng business namin. Sa panahon kasi ngayon, ang dami na rin nagko-customize ng cakes. Kaya nagpaplano na rin kami ng mga pwede pang i-alternative sa cake. Lalo na sa time na matumal ang mga cakes. Kung sino-sino na nga lang ang nagawa ng mga cakes ngayon, okay lang naman pero sana bigyan nila ng katarungan yung presyo lalo na kung customize ito. Alam kasi namin kung gaano kahirap gumawa ng cake. Tapos ibebenta ng sobrang mura. Kaya ako stick lang talaga ako sa presyo ng mga cakes ko. Kasi alam ko yung capacity ko sa paggawa ng cakes and yung quality ng mga cakes ko. Gumawa rin pala ako ng mga solo cupcake box for Valentine's. And nakarami nga rin ako ng pa-order niyan. Hindi ko na nga lang na-videohan lahat. Ang ganda nga ng packaging na to dahil may handle. Nabili ko nga lang yan sa Orange app. At ngayon naman, bento cake naman yung tinatapos kong gawin. Nakakatuwa nga yung customer ko ng bento cake na to. Sa lahat nga ng umorder sa akin na lalaki, siya yung bukod tanging na babae na umorder para sa lalaki. Hindi ko lang ma-imagine kasi sanay nga ako na lalaki yung nagsusurprise sa babae. Pero siguro masaya rin sa feeling no na yung lalaki naman ang masurprise. Kung mapapansin nyo, ang color ng bento cake ay blue. And sinamahan niya rin pala yan ng blue bouquet. Nakakatuwa lang si ma'am kasi ang sweet. I hope na siya rin nakatanggap for Valentine's, hindi lang yung guy. At malapit na nga tayong matapos sa paggawa ng cake. Bento cake na nga lang itong huling cake na ginagawa natin. O diba, naka-timelapse na nga yan pero ang haba pa din. At ito na nga ang finished products. Thank you so much for watching. Babush!